Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyo at sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay makakapakinig na naman ng salita ng ating Diyos. Pero siyempre uunahin po natin ang manalangin muna. Kaya muli niyo po akong samahan. Magsiyuko po tayo. Yes, O God, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin, O Diyos. Lord, maraming salamat na naman sa isang pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin para muli mag-aral, makinig ng iyong mga salita, Lord. Kagaya rin ng dati, Lord, muli mo kaming samahan, turuan, gabayan, Lord, para maging maayos yung aming pag-aaral, para maging maayos, walang istorbo, Lord God, sa aming pag-aaral ng iyong salita. At muli mo pong buksan yung aming mga puso at isipan para lubusan namin itong maintindihan, Lord Diyos. Lord, I pray muli mo po akong samahan, turuan at gabayan, Lord God, para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat po at muli namin kiniklaim na ito pong gawain ito ay magiging tagumpay na naman dahil kasama ka po namin na mag-aaral at makikinig ng iyong salita. Kaya Lord, muli ka namin pinasasalamatan dahil sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat dahil ang gusto mo maging maayos, tama, mabuti ang aming pamumuhay, O God, na merong pagsunod sa iyong mga utos at mga tuntunin, O God. Salamat po. Kaya Lord, muli, salamat sa gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang ulit na isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po ako mag-share ng Word of God ngayong umaga, yung mga bago po dyan sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload po. Salamat mga kapatid. Salamat. At ngayon, ang aking i-share dito sa last part ng Book of Ephesians. Ito pong chapter 6 at ito po ay may patungkol sa mga anak at magulang. Dito po sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 4 po yung aking i-share ngayong umagang ito. At ito nga po ay may pamagat na mga anak at mga magulang. So yan naman po ang ituturo sa atin ng ating Diyos ngayong umagang ito. So mag-focus po ulit tayo kagaya ng dati at makinig. Sabi po dito sa chapter 6 verse 1, mga anak, patungkol naman sa mga anak, obligasyon nyo sa Panginoon na sundin ang mga magulang ninyo kasi yun ang tama. No? Patungkol sa mga anak at sinabi dito mismo sa Ephesians chapter 6 na mga anak, obligasyon nyo sa Panginoon na sundin ang mga magulang nyo kasi yun ang tama. Obligasyon natin sa ating Diyos yun. Inutos ng ating Diyos na dapat nating galangin, sundin ang ating mga magulang. At yun, sabi nga ng Diyos, obligasyon nyo yan, nyo, sa Panginoon. Sundin nyo ang mga magulang nyo kasi yun ang tama. Sundin ang mga utos ng mga magulang natin o ang inyong mga magulang, mga kapatid. Sundin, obligasyon natin yan sa ating Diyos. Irespeto nyo, verse 2, ang tatay at nanay nyo. Ito yung unang utos na may kasamang pangako. Sundin nyo, sabi rito, ang inyong tatay at nanay. Ito yung unang utos na may kasamang pangako. Ito yung pangako magiging maganda at mahaba ang inyong buhay. Pangako yan ng Diyos kapag sinunod natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos, na galangin natin ang ating mga magulang. Ito ang pangako ng Diyos na
Sabi dito, pangakong magiging maganda at mahaba ang buhay, magiging maayos. Pag sinabi kasi ng Diyos na maganda, hindi lang basta sa pinansyal, hindi lang basta sa kalusugan, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ganyan mangako ang ating Diyos lahat, di ba? Sabi nga ng Diyos sa Mateo, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? Kung susundin natin yun, uunahin natin si Lord. Lahat. Kaya ito, pag sinunod natin ito, magiging maganda yung buhay natin. Hindi lang sa iisang aspeto, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Lahat po yan, magiging maayos, maganda, masagana, at tagumpay po ang ating pamumuhay. Kung susundin natin ang salita ng ating Diyos, kung susundin natin yung mga utos, mga tuntunin ng ating Diyos, magiging maayos po talaga ang ating pamumuhay. Lahat na po yan. Name it na mga kapatid. Yung dun sa ganito, paano yung kalusugan ko, paano yung sa ganito, lahat po yan. Ganun po mangako ang ating Diyos. All nga di ba? Sabi niya sa Mateo, all these things, di ba po? Kaya dito po sinabi ng Diyos na itong pangako, itong kalakip ng pangako, na kung susundin yung galangin, irespeto ang inyong mga magulang, gaganda ang inyong pamumuhay. At verse 4 naman, para sa atin naman na mga magulang, para sa lahat ng mga magulang. Mga magulang, huwag kayong maging malupit sa mga anak nyo para hindi sila magrebelde sa inyo. Palakihin nyo sila sa disiplina at utos ng Panginoon. Lahat, no? Tayo rin. Di ba? Aayusin din natin yung pagpapalaki natin sa ating mga anak. Kung ang mga anak may tungkulin para sa Panginoon, tayo rin mga magulang, may tungkulin din tayo para sa ating mga anak. Di ba? Na pangalagaan sila ng maayos, turuan ng disiplina. Sabi nga dito, palakihin nyo sila sa disiplina at utos ng Panginoon. Sasabihan din natin sila, tuturuan din natin sila ng Word of God. Yan din yung tinuturo sa atin ng ating Diyos. Para lumaki din sila na alam nila yung mga utos, mga tuntunin, at lalong-lalo na yung mga pangako ng Diyos. Yan din ang dapat natin sa ating mga anak na ituro, na sabihin. Hindi yung basta nangangaral lang tayo na gusto natin. Ito ang gusto ko. Ito, ganyan. Dapat yung gusto rin ng Diyos ang sasabihin natin sa ating mga magulang para lumaki rin sila na merong takot, merong pagsunod sa ating Diyos. Nilalaki rin silang maayos. Mapapangalagaan din nila yung kanilang darating na pamilya, diba? At malalaman nila dapat pala galangin natin ang ating mga magulang kasi yun ang utos ng Panginoon, yun ang tama na dapat natin gawin para mas maging maayos, maganda ang ating pamumuhay, diba? Malalaman nila yun. Kaya yung mga nababasa natin, napapag-aralan natin, dapat yan din ay tinuturo natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa ating mga kapatid, pamangkin, kaibigan, lahat. Para sa lahat ng tao po ang salita ng ating Diyos na ating hinahayag sa kanila. Kaya dito, ito yung na-share ko at ang kasunod nito, kung natatandaan nyo po yung tungkol naman sa mga alipin, mga amo, ayan ang mga tinuturo dito ng ating Diyos, yung tungkol sa yung buong armor ng Diyos. Yan yung sa last part ng Ephesians yung mga tinuturo, no? At dito lang ako nag-focus sa ating mga anak at sa ating mga magulang din, di ba? Lahat po yan ay susundin natin, tutuparin natin ang mga utos ng ating Diyos sa atin upang maging maganda ang ating pamumuhay, upang maging maganda rin. Alam nyo kasi, kapag tayo nagsishare ng Word of God, marami rin silang natututunan, nalalaman nila yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos, yung mga utos at tuntunin ng Diyos. Naiisip po nila yun. Kung minsan akala lang natin, hindi. Pero yan po ay tumatatak sa kanilang mga puso. At sigurado ko gagawin nila yan. Pangahawakan nila yan. At darating din yung time na talagang tutuparin ng Diyos yung kanyang pangako na ayusin ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating lugar, ang ating bansa. No? Kaya kailangan po lagi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos at palagi dapat din tayo
nananalangin para sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, sa ating mundo, no? Dapat natin pinagpiprayan kahit huli na yung sa ating, kahit nga minsan makalimutan na natin yung sarili natin dahil alam ni Lord yan. No, pag nakita ng Diyos na panalangin tayo ng panalangin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, sa ating bansa, no, sa buong mundo, tapos nakakalimutan natin yung sarili natin, si Lord na ang magbibigay. Kasi yan din ang utos ng Diyos na tayo manalangin, at ipanalangin din natin ang ating kapwa. At kung ano man yung kakulangan natin, ang Diyos na ang bahala magpuno nito. Hindi naglalagay ng Diyos ang konti lang. Pupunuin niya yung buhay natin. Yung kinabubuhay natin, ayusin niya. Ayusin niya, magiging maganda yung pamumuhay natin. Pati yung loob at labas ng ating pamilya, magsasama-samahin niya tayo ng maayos. Bibigyan niya tayo ng maganda. Kasiyasiyang buhay. Yan ang pangako kasi ng Diyos sa ating lahat. Yun nga lang, kailangan natin maging masunurin sa ating Diyos. Sa ating Diyos na Ama na makapangyarihan sa lahat. Yan po ang tinuturo niya sa atin. At laging ituturo at ituturo pa sa mga susunod pang henerasyon ang maging masunurin sa Kanya. Maging masunurin tayo. Tayong mga anak, tayong mga magulang, tayong mga kapatid. Maging masunurin tayo sa Diyos at magiging maganda ang buhay natin. At yung mga natutunan natin, i-share din natin ito sa ibang tao. Amen po. At yan po yung aking sharing nga dito sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 4. Basahin nyo rin po ito. Mga anak, basahin nyo ito. Mga magulang, mga kapatid, tayong lahat. Basahin natin ito. Itong tinuro sa atin ng Diyos ngayong umagang ito. Alalahanin natin palagi ang salita ng Diyos. Lahat kasi ng salita ng Diyos, lahat ng inuutos ng Diyos, may kalakipyan na pangako. May kalakipyan na reward sa mga taong sumusunod sa Kanya ng taos puso, ng buong kalakasan, at nagiging tapat sa Kanya. Tandaan po natin yan. Kasi nga, sobrang mahal tayo ng Diyos. Alam po natin yan. Diba? Alam naman natin na binigay niya yung Kanyang kaisa-isang anak para sa atin lahat. Para mapatawad tayo. Para maging maayos yung buhay natin. Para maputol ng lahat ng klaseng sumpa sa ating pamumuhay. At maging magaang, masaya, masagana, tagumpay ang ating buhay. At yung pangako pa na kung tayo magtatagumpay sa laban dito sa mundo, na naging masunurin tayo sa mga utos ng Diyos, darating ang time, makakasama natin ang Diyos sa Kanyang kaharian, na nandun ang ating Panginoong Hesus. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan ngayon, sa tinuro na naman niya sa ating lahat. Ulitin ko lang, ibahagi natin ito, i-share natin ito sa lahat ng tao. Mga kapatid, muli tayong mananalangin. Samahan niyo po ulit akong manalangin. Hingin niyo na lahat ang gusto niyo dahil nakikinig po ang Diyos. At lahat yan, di ba nga? All things, ibibigay ng Diyos sa atin. Magsiyoko tayo. Yes, O God, Father God in heaven, naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ka namin pinupuri at pinasasalamatan dahil sa iyong kabutihan na hindi nagbabago, sa iyong pagmamahal na walang hanggan. Lord, I pray na lahat ay makinig at mag-aral ng iyong salita. Sundin at tuparin ang iyong mga utos at tuntunin at isabuhay ito. Habang kami ay nabubuhay, ang iyong salita ang aming panghahawakan. Dahil ito'y may kalakip na pangako na magbibigay ng maayos, masaya, masagana at tagumpay na pamumuhay sa amin. Thank you, Lord, sa pag-aaral na namang ito. Thank you, Lord, sa iyong makapangyarihang salita na aming narinig. Thank you, Father God, sa pagkakataong ito na pinagsama-sama mo kami para makinig ng iyong salita. Thank you, Lord, sa pagpapala. Thank you, Lord, sa kalakasan. Thank you, Lord, sa kagalingan ng lahat ng may sakit at karamdaman. Dahil bibigyan mo pa sila ng isang pagkakataon para maiayos ang kanilang mga buhay. Para maiayos ang lahat. Para maiayos ang lahat. At makapagbalik loob sa iyo ang lahat ng tao. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. I pray lahat ng tao magbahagi ng iyong salita. Lahat ng nakikinig, nag-aaral ng iyong salita, Lord.
ibahagi nila ang iyong salita sa lahat ng tao upang ang lahat ng tao ay makakilala ng lubusan sa iyo, upang ang lahat ng tao ay makapagbalik loob sa iyo, God, upang matanggap ng lahat ng tao ang iyong mga pangako. Dahil ang iyong mga pangako ay totoo, Lord God. Totoo ang lahat ng yan. Kaya maraming salamat po muli sa katagumpayan ng aming pag-aaral na ito. Salamat po sa lahat. Salamat sa kalakasan, Lord God. Salamat sa lahat. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasambahan namin. Sa iyo lamang, Lord, ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Narinig niya ang ating panalangin. Salamat din sa inyo, mga kapatid. Magpatuloy po tayo. Mag-aral, makinig ang salita ng Diyos at ito'y sa buhay at ibahagi. Salamat po. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.